Mayong gabi mga higalag mga kaigsunan, ni ano sab kita sa ato ang pagtuon sa ato nga leksyon. Ining mao nga takna no. Ang uluhan ni ining gabi sa ato pagpamalandong labi na gyud sa ato nga leksyon mga kaigsunan. Ato ni makita din sa ato nga screen, themes in the Gospel of John. Blessed are those who believe, no? The unwitting witness of Pilate. So mao ni ron nining kagabihon the unwitting witness of Pilate, no. Atong teksto mga igsoon ato balikan sa pagbasa nagaingon din Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sa Cebuano nagaingon din si Jesus mingon kaniya, Tomas, tungod kay ikaw nakakita kanako, ikaw mitoo. Bulahan ang mga wala makakita apan mitoo. Niini nga gabi, balikan nato mga kaisunan ang atong leksyon, particularly niini nga takna, the unwitting witness of Pilate, no? So mo na ang ato ang pagpamalandong, no, niini nga gabi ang walay hinungdan nga saksi ni Pilato. Amo nay buot pasabot mga kaigsunan. Ingon pa sa atong leksyon, time and again, John records the attempts of the religious leaders to seize Jesus, no? Mao gini ang tinuod mga kaigsunan, no? Sa makadaghang higayon gi-record ni Juan ang mga attempts, ang mga pagsulay sa mga leader sa reliyon sa pagdakop kang Ginoong Mao man ilang tuyo yun nga ilang madakpan si Ginoong to bring him to trial sa pagdala kaniya ngadto sa husayanan o sa usa ka paghusay and to sentence him to death o sa pagsilot kaniya ngadto sa kamatayon. At theme in John's Gospel stated often by Jesus. Ang usa ka tema sa Ebanghelyo ni Juan, mga kaigsunan, nga gipahayag kanunay ni Ginoong Hesus, is that his time or hour had not yet come. Nga ang iya ang panahon utak na wa pagyud moabot, by which he meant the time for his crucifixion. Diin iyang gipasabot ang panahon sa paglansang niyang ngadto sa cross mga kaigsunan. John 2:4, John 7:6 and 8, then 30, then John 12:7, 23 and 27, John 13:1 and John 17:1 mga kaigsunan. So mauna siya mga kaigsunan. Now, padayon na to atong leksyon. Ato ni nabaloan mga kaigsunan, no? Nagaingon din sa atong pagpadayon, now the hour had come. Karon ang takna miabot na, no? Miabot na. Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane. Si Ginoong Hesus gidakop dito sa tanaman sa Gethsemane. Brought before Annas, then Caiaphas the high priest, then twice before Pilate, no? Gidala sa tubangan ni Annas, dayon ngadto kang Caiaphas ang labang pari, dayon sa makaduha sa tubangan ni Pilato, no? Niabot na ang panahon ug nga sa laing pagkasulti gipasapasa siya mga kaigsunan, although basig mo na ang protocol pero gipasapasa siya mga kaigsunan. John has called upon many witnesses from every walk of life to testify that Jesus was the Christ. Si Juan mga kaigsunan, nagtawag og daghang mga saksi gikan sa matag kahimtang sa kinabuhi aron sa pagpungutod nga si Jesus o si Ginoong mao gayod ang Kristo. Now John calls upon Pilate. Karon si Juan nagtawag kang Pilato, the governor who tried Jesus, ang gobernador
nga naghusay kang Ginoong Hesus. This was an important testimony because Pilate was a Roman, a governor, and a judge. Most of the other witnesses were Jews and commoners. Kini usa ka importante kayo nga pagpamatuod tungod kay si Pilato usa ka Romano, usa ka gobernador, o usa ka maghuhukom. Kadaghanan sa ubang mga saksi, mga Hudiyo, o mga ordinaryong tao ra, mga kaigsunan, no? O mga kahigalaan, no? So, sa atong pagpadayon, mga kaigsunan, how is Pilate's verdict connected to the theme of John's Gospel? Sa unsang paagi, konektado ang hukom ni Pilato sa tema sa Ebanghelyo ni Juan. Juan 18:38, Juan 19:4 ngadto sa 22. No? Sa unsang paagi. Ato lang siguro basahon ang usa sa mga teksto ni ini. Kay taas-taas man ang John 19, diri ta sa John 18:38. Akong basahon ang John 18:38 mga igsoon. Unsay giingon dinhi? Sa John 18:38 nagaingon dinhi, si Pilato nangutana kaniya kay unsa bay kamatuoran, no? Mao ni ang pangutana ni Pilato mga igsoon, no? Atong padayonon ang atong pagtuon. Jesus was brought to Pilate early on Friday morning, no? Si Ginoong Hesus gidala ngadto kang Pilato sayo sa Bernes sa buntag. Juan 18 versikulo 28. His plan was to dispatch the prisoner quickly to his fate. Ang iyang plano mao ang pagpadala dayon sa binilanggo ngadto sa iyang kapalaran. Sa gusto siya magdali kung unsa ang sentensya nga mahitabo alang ni Ginoong Hesus magigsunan. But Jesus did not draw Pilate's attention. Apan ang pamatasan ni Hesus nakadanis pagtagad ni Pilato. The governor questioned Jesus closely and heard from his lips. Ang gobernador nangutana kang Hesus pagayo og nakadungog gikan sa iyang mga ngabel. Agig sumpay magkaigsunan sa ato nga pagtuon. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. Muni ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, no? Tungod ni ini nga katuyuan ako natao og alang nini nga katuyuan ako mianhi sa kalibutan aron magpamatuod sa kamatuoran. Everyone who is of the truth listens to my voice. Ang matagusa nga iya sa kamatuoran mamati sa akong tingog. Juan 18 versikulo 37 mga kaigsunan, nga sa pagkadungog niini ni Pilato mga kaigsunan, unsay inyong huna-huna mga kaigsunan. Padayon ta sa atong leksyon. Though the governor ultimately condemned Jesus to death, he nonetheless 3 times proclaimed Jesus innocent. No? Bisan tuod ang gobernador, sa katapusan nagkondenar kang Ginoong Hesus ngadto sa kamatayon, bisan pa niana sa tulo kay gayon iyang giproklamar si Ginoong Hesus nga wala gayoy sala. Juan 18 versikulo 38, Juan 19 versikulo 4 ug 6. And over the cross he wrote the words. Og ibabaw sa cross iyang gisulat ang mga pulong, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Muni ang nakasulat. Siya ginagbuot nga muni sulat. Jesus nga Nazaret noon ang hari sa mga Hudiyo. Sa laing pagkasulti, iyang giila nga si Hesus mao gid ang hari sa mga Hudiyo. Juan 19:19.
completing his witness to who Jesus is. Pagkumpleto sa iyang pagsaksi kung kinsa si Ginoong Hesus. That is a witness, mga kaigsunan, nga si Ginoong o si kinsa siya. Jesus of Nazareth, King of the Jews. And yet, despite his testimony of Christ's innocence, he nevertheless condemned Jesus to death. O bisan pa sa iyang pagpamatuod sa pagka-inosente ni Kristo, bisan pa niya na iyang gihukman si Ginoong Hesus ngadto sa kamatayon. Sa laing pagkasulti, magkaisunan, si Pilato accomplish igsoon sa nahitabo nga kamatayon ni Hesus didto sa krus, mga kaisunan. Apil siya, mga igsoon, kay siya man ang nihimo sa pagsintensya kang Hesus ngadto sa kamatayon. Pilate had the truth himself standing before him and yet allowing the mob to bully him. No? Si Pilato adunay kamatuoran mismo nga nagbarog sa iyang atubangan apan iyang gitugutan ang manggugubot nga panon sa pagdaog-daog kaniya. No? Pilate sentenced Jesus to death anyway. Si Pilato iyang gisintensyahan si Hesus ngadto sa kamatayon. What a tragic example of not following what your conscience and heart tell you is correct. No? Pagka makasusubo nga panigingnan, sa dili pagsunod sa kung unsa ang gisulti kanimo sa imong tanlag o kasing-kasing nga maoy eksakto. Niini nga kagabion atong pamalundungan pag-ayo, magkigsunan. What can we learn from Pilate's example about the dangers of allowing popular sentiment, even pressure to keep us from doing what we believe is right? Mga igsoon, pagka makasusubo, unsay atong makatunan gikan sa ehemplo ni Pilato may tungod sa mga kapiligruhan sa pagtugot sa popular nga mga sentimento. So posible nga si Pilato mahadlok mawad-an sa iya ang posisyon. Bisan sa pagpitos nga makapugong kanato sa pagbuhat sa unsay atong gituhuan nga husto. Usahay mo na problema. Kabalutang mao ni ang eksakto apan dili gyud nato mahimo. Sama ni Pilato, mag-igsunan. Balikan nato ang teksto sa atong pagpamalandong, mag-igsunan. No? Ingon din ni mga kaisunan. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesus mingon kaniya, Tomas, tungod kay ikaw nakakita kanako, ikaw mito. Bulahan ang mga wala makakita apan mito. Imong tan-awon pagayo, si Pilato nakakita, nakasaksi, nya gawas pa iyag yung giingon nga si Hesus mao ang hari sa mga Hudyo. Apan ang iyang konsensya, mag-igsunan, wala niya hatagi og pagtagad. Niini nga gabi atong pagpamalandong ato kining sirhan pinaagi sa ato pagampo. Amo gamahanan maluluyon nga manakas mga langit. Among gikalipay ang kahigayunan. Diin ikaw nakahimo sa paghatag kanamo sa higayon, sa pagtuon niining usa sa mga importante kaayo nga mga pulong. Ang uluhan, mga kaisuran sa amo pagpamalandong, ang walay hinungdan nga pagsaksi ni Pilato. Diini nga gabi, dili unta kami mahisama kaniya
nga sa samang paagi ang among gituhuan among isalikway, kundili mahimo kaming matinud-anon hangtod ngadto sa kamatayon. Niini nga gabi among itugyan kanimo ang tanan, labaw nga tanan, giyahay kami pinaagi sa mong belang espiritu o gihatag ang imo ang belaang manlunda sa pagbantay nga milikay kami sa mga katalagman. Salamat kay Ginoo sa pagtubag mo sa among mga pagampo, pagpasaylo sa among mga sala ug nga kining tanan amo gilawang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala ug mga kaigsunan, ako si Brother William Soriano Caber Magaingon, panalanginan kamo sa Dios.